Yo, yo, yo guys! Check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong umaga ng Huwebes. Grabe, good morning sa inyo. At syempre, ano bang nangyari sa FOMC natin kaninang alas 3 ng madaling araw? 'Di ba? So sobrang solid mga idol dahil hindi naman masyadong nakaapekto. Kala ko pa naman magiging madugo ang lahat. Pero mamaya, titignan natin kung ano yung mga sinabi ni Jerome Powell. Hawkish ba siya? Dovish ba siya? O kung ano yung trip niya sa buhay ngayong mga mangyayari sa susunod na mga buwan. Dahil syempre alam niyo na medyo malapit na magtapos ang kanyang termino, mga idol. No? So medyo dapat mabait na siya ngayon. Hindi natin alam kasi may kasong binigay sa kanya, di ba? May kaso mga idol. So medyo naging siguro nag-relax lang si Jerome Powell kagabi kanina madaling araw. Hindi niya masyadong in-stress yung mga tao para hindi magalit. 'Di ba? So ayan, pero marami tayong news ngayon mga idol, malulupit mga news natin ngayong umaga, taragis yan. Bago tong bakbakan na to mga lodi. Bago tong bakbakan na to may sinama ko lang tong news na bakbakan lupit na ito eh. Pero dito muna tayo, update muna tayo sa tawag dito, Landers, mga idol, no. So dito, merong nag-post mga idol, no. Merong mas malinaw na post dito, hanapin niyo na lang ha. Ayoko kasing yun yung ilagay ko kasi walang blurred dun eh. Dito kasi may blurred, baka mamaya magalit sa atin pag walang blurred. So meron dito mga post na walang blurred mga idol. So yun na lang panoorin nyo. Hanapin nyo lang Landers nakawan, ganun. Sa Facebook, no? Sabi dito mga idol, no, sabi, fire volunteers na rumisponde sa sunog sa Landers Superstores na huli umanong kumukuha ng mga bagay sa nasusunog na gusali. Isang video na nagmula sa inbox ng Discipline in the Philippines ang kumakalat ngayon sa social media, kung saan makikita ang ilang fire volunteers na umano'y kumukuha ng mga produkto mula sa loob ng nasunugan na Landers Superstore. Kabilang ang mga inuming may alcohol, no? Taragis Talagang inuna yung no? Yung, oy, inuman to, boy. Tsaka mahal yung mga alak dyan sa Landers. Kaya lang nag-aaral, sa katahol yung dogi dun, Wait lang. So, mamaya, alam ko merong malupit na alcohol dyan sa Landers, naghahalaga ng 1 million eh. Ayon sa ulat, iniimbestigahan na ng Bureau of Fire Protection o yung BFP ang insidente sa Landers Superstore Fairview na matatagpuan sa barangay Pasong Puti, Quezon City matapos itong masunugan noong madaling araw ng Miyerkules, Enero 28. Nagbabala si BFP spokesperson Superintendent Antonio Arroyo na babawiin ng ID at Certificate of Competency ng mga fire volunteers na mapapatunayang sangkot sa umano'y pagkuha at pagnanakaw ng ilang produkto mula sa nasabing establishmento. Patuloy ang sinasagawang investigasyon upang matukoy ang mga responsable at maipatupad ang kaukulang parusa. So, dito kasi mga idol, nakita lang, kinukuha nila yung mga mamahaling alak ata, no? Sana mamahalin nga yung nakuha niya, mga idol, no? Kasi merong alak dun, pero matagal ko yung nakita yun sa post na merong mga nasa 1 point something million pesos na alak dun, bilog. Malimutan ko yung pangalan eh. Pero dito mga lodi, may nagpost. Sabi dito, wag kasi banggit ng pangalan ng iba. Siguro may mga nagpo-post mga idol. Kasi may mukha to eh. Sa ibang video may mukha eh. Siguro, kaya binabanggit. Ang mga chismoso na wala naman kayo kasiguraduhan at basihan. Ngayon, dahil sa chismis nyo, nasa news ang kasiraan ng mga fire volunteer. Maninira pa kayo ng bigada, bigada na wala ng mga kinalaman. Brigada siguro to. Siguro, syempre, yung mga sumaklolo dyan, mga idol, yung siguro, yung iba dyan, iba-iba na silang, iba-iba na silang istasyon eh. So, baka hindi magkakakilala yung iba, no? Sa nagnakaw, ayan, ina mo ka, sabi niya, sana Hennessy na ninakaw mo, hindi yung mumurahin. Sabi niya. Pero, abangan nyo na lang, mga lord, sa mga online selling, kapag merong mga binenta na mga sunog-sunog.
Sunog-sunog na murang item galing sa sa Landers. Nako, ayun na yun, mga idol, no? Pero kasi ito siguro nga no na halos lahat nasunog. Pero ito may mga nakuha pa silang goods pa na alak, no? Ayun, hindi kasi nila inano nila nilagay nila sa damit nila sa uniform parang tinago sa gilid. So hindi natin alam kung talagang kinuha nila o paglabas nila sinorender nila. We don't know. Wala pang update Kumbaga ano lang tayo pachi-pachi chip. Papatsi-patsi. Ayun. Papatsi-patsi lang yung ating news Sa inagaantay lang tayo ng mga update. So kung kinuha talaga nila yan, dapat talaga silang managot, no? Dapat mapatunayan na kinuha nila. Puro Jack Daniels ata ang kinukuha nila, Ayan, di ba? Sabi pa nga ng iba sa comment, kung ako yan, pati pulutan, kukuha ako. Ayan yung sinabi nila, no? So, kaya, pero kung profession mo kasi yan, mga lodi, kung professional ka na, para volunteer ka, hindi mo dapat inuugali yung ganyan. Kasi wala na magtitiwala sa'yo, di ba? Ito kasi, syempre, grocery. Paano kung mga bahay? Mga bahay, magtitiwala pa ba sa inyo? Mga bumbero niya, magnanakaw yan Huwag na yan. Kami-kami na lang, di ba? Imbis na ikaw yung ituring na hero, sabi nga nila, bayani yung mga firefighter Tapos makikita na kawatan ka pala. Di ba? Isa kang malupit na kawatan. So, dapat mapatunayan, mga idol, no? So, grabe, no? Nasunugan na, nakawan pa. Laging ganoon sa Pilipinas, no? Kaya talagang third world country tayo. Wala tayong mga mga tao sa Pilipinas, talagang mga sutoy mga lodi. No, ayan. Grabe yung update natin dito, mga lodi. So, punta tayo dito. Ito yung kasi medyo kailangan sa YouTube, bago ka, mga first minutes, no? Kailangan walang mura mga idol kasi magagalit si YouTube. Kaya inuuna ko yung sa Landers. Ito yung pangalawa. Actually, nakita ko lang to yun at gusto kong share sa inyo. Medyo malupit yung flip top dito, mga idol. Bakbakan, road rage to, mga lods, no? Road rage. Yan, pakinggan natin. Wow! Ano mo, bading? Bakla ka? Bading! Bading! Hinig niyo yun? Bakla ka? Gago ka? Ulit. Wow! Ano mo, bading? Bakla ka? Bading! 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 Kupal! Ito ka! Ito ka! Kupal! Ito ka! Kupal! 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 Tangina mo! Kupal! Kupal! Fuck you! Kaya mo, di kaya tataga rito. Ulul, bobo! Yung dalawa, dead ba lang sa likod? Tayong kulit na itong dalawa na to. Bobo, bakla, bading! Bobo, bakla, tanga, animal! Kupal! Animals. Kupal ka! Tiga mo, mongoloid! Ayun, damay pa yung mga mongoloid Damay civilian dito Kupal ka, tiga mo, mongoloid! 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 Tayo mamba po. Mongoloid! 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 Ang kulit, ilang taon na ba yung driver? Puta, parang asar asar kinder Mongoloid! Mongoloid! Yung mga bading bading! Mongoloid! Mongoloid! Di ba kaintindi ng Tagalog? Mongoloid! Nabang yung asawa ko, mongoloid ka! Sinabi niya pa, nag-aantay yung asawa ko, mongoloid ka. Sabi niya. Mongoloid! Di ba kaintindi ng Tagalog? Mongoloid! Nabang yung asawa ko, mongoloid ka! Kamote ka! Kamote! Kamote ka! Kamote ka! Dapat sweet potato. Ayun. Ow! Ano mo, bading? Bakla! Ang ganda ng pagkasabi ng bading, parang si Malupitan yung nagsabi. Bading. Ayan, dahil ang init ng news natin ngayon sa kalsada. Mga idol lang ng trash talk, no? Wag lang walang sakitan, lang. Verbalan lang, no touch. No touch ganun lang. So, kung road rage natin ganito, okay to, mga idol, no? Parang flip top lang Pero yung road rage na biglang dadampot ng tubo, biglang dadampot ng bato, medyo na yun, medyo hindi na pwede dito. Ang cute ng road rage nila, mga idol, no? So, ayan, grabe yung news natin. Doon pa lang, okay na tama na to. Ito yung nangyari kanina, madaling araw, mga idol. Brief summary, Jerome Powell statements, mga idol. The US economy is strong and stable.
with good growth over the past year. No? The current monetary policy is appropriate. And the decision to hold interest rates steady was nearly unanimous. Kumbaga, lahat sila mga idol, unanimous yung boto na, ano lang muna tayo, chill. Chill lang, chill. No fixed spot for interest rates. Decisions will be made meeting by meeting based on the data. So, wala pa silang plano sa mga susunod kung magkakat sila ng rates o hindi. Magdi-decide dyan, depende kung, kasi, bukas Friday, PPI. Mga next naman, CPI, job claim something, mga ganun, no? So, depende sa mga mangyayari, doon sila babase kung magkakat sila o hindi. Inflation is in line with expectations. And the impact of tariff is temporary and may peak in 2026, no? So, medyo ang sinasabi kasi lagi ni Trump, goods yung epekto ng tariff. Para ngayon, goods din kila Jerome. Parang sumangayon sila doon. The labor market is stable with a gradual slowdown in labor demand. Rate hikes are not the baseline scenario at present. The US fiscal deficit in cornering and unsustainable. Federal Reserve independence is essential, and any political interference would undermine confidence. No, parang ito mga lod sa kabuuan lang nito. Parang ano lang tayo ngayon, neutral. Parang ganun si Jerome. No, neutral lang tayo. Babase tayo sa mga desisyon natin sa future, sa mga mangyayari sa mga susunod na meeting, no, sa mga susunod na statistic. Ano nangyari sa PPI, ano nangyari sa CPI, ano nangyari sa job claims, ganyan, mga ganun, di ba? Doon sila babase kung ano yung mga susunod nilang galaw sa susunod na FOMC. So ngayon, parang wala lang, kaya nga sabi ko nga sa inyo, neutral, parang wala nga nangyari sa market mga idol Kung titignan nyo di ba? Kumbaga, subdat pala sa Bitcoin. Hindi naman gumalaw ng solid, mga idol, no? Wala masyado. Gumalaw man, konti lang, pang scalper. Gumalaw pang scalper lang Hindi talaga siya pang yung malaking impact, lalo na pag naka-spot trading ka. So, ayun. Okay lang ngayon. Pero, sa akin, mag-aabang ako ngayon ngayong araw Kagabi, nakatulugan ko si Boss Robo Sa ano pa lang, mga alas 12 pa lang, medyo nakaidlip na ako, tapos nagising ko, nagla-live na siya. Tapos nakatulog ulit ako. Tapos pagtingin ko, tapos na, pucha. Ang tanda ko na mga idol, di na ako obra sa mga parang gusto strip ko ng talagang matulog ng medyo maaga na mga idol. Kayo kaya, ano bang trip niyo sa buhay? Ayan. So ngayon, naabang tayo dito. Grabe to mga idol, no? Sa 1.8 something. Nasa 1. Ano ba tayo? 1.89. So tingnan natin to. Dapat nga ito sana makuha to. Sana makuha tong na to. Ayan, for sure yan. Pag kinuha niya yan, sa tingin ko talaga, last dip na yun, mga idol. No, lapit na tayo mag to the moon. Lagi kong sinasabi malapit mag to the moon. Pero ngayon, meron tayong signal. Meron tayong signal na malapit na mag to the moon, mga lodi, mamaya-maya. Kaya, okay, alis dyan tayo, matindi signal natin. Ito naman, nagpapansin na naman si 276 IQ. Sabi niya, Bitcoin 4-year cycle is dead. We are entering a decade, no? A decade-long super cycle. Ayun yung sabi, no? May nag-post dito. Sabi niya, the Korean who has the highest intelligence rate among all the Earth's inhabitants, no? Discovered yesterday that Bitcoin has entered a super cycle, no? If this person is the smartest among humans, I think whoever reached the same conclusion 3 years ago is an alien.
Kasi parang sinasabi niya rito, marami na nagsabi nun, mga idol, no, na actually narinig na natin yun kay ano eh. Kay ko ba narinig yun? Kay Raul Pal. Kay Raul Pal ko ata narinig yun, tsaka kay ano, kay Paul Baron. I don't know, nakalimutan ko na eh. Bago ko narinig sa kanya. No, ayun yung ano ko, pagkakatanda ko No? Kasi ang alam nyo kaya lang naman to pinapansin kasi siya yung record holder ng highest IQ eh na 276 eh. Pero kung titignan niyo yung mga post niya, wala naman silbi. Wala naman kwenta. It's either narinig mo na, alam mo na, o kaya mukha lang siya ng bubola, ganun lang. No? Tsaka yung mga pinopost niya, pinopost din ng iba. Parang maririnig mo na rin sa mga ibang tao, ibang content creator. So parang kaya lang siya nagiging nagmamatter. Oo, kaya lang siya may bearing kasi 276 yung IQ niya kaya marami pumapansin sa kanya, no? Ito isa to sa mga good news mga idol Clarity Act moves forward na mga idol, no? Big ship in Washington. Senator Marshall has backed away from the card proposal. Parang nasabi ko to kahapon Pero kasi ano to nag-trending ngayon to removing a key obstacle and allowing the Clarity Act to keep advancing toward Crypto Hill. Despite pushback and regulatory concerns, momentum is clearly on the side of clearer crypto rules. Lawmakers are realizing that delaying clarity only hurts innovation, capital formation, and US competitives. Tama to mga idol. No? Habang dinidelay nila, habang yung araw dumadami sa paghihintay mga idol, talagang ang naapektuhan niyan yung innovation. 'Di ba? Para silang andiyan na nga binigyan na nga ng chance, tapos pinapatagal niyo pa, ang dami yung galaw dancer ba kayo? Sabi nga this isn't about perfection, it's about progress. And progress means rules, certainty, and a real framework for the future of digital asset. Pay attention, this is a major step forward for crypto and a very bullish signal for me. For crypto na lang, huwag na XRP, no? Bias na naman si Jeblo. Ito. US Appeals Court backs Ripple dismissing federal securities claims as filed too late. So ito mga lodi, ito kasi yung papeles document. So dito, hindi ko masyadong kung anong dito ganyan. So sabi ko na lang dito kay Grok, explain mo nga sa akin to. Ano ibig sabihin ng post? Kasi parang importante ito sa Ripple tsaka sa XRP. Ang US Appeal Court, mas mataas na korte sa Amerika, ay sumang-ayon sa Ripple at pinawalang bisa o dinismiss ang mga federal securities claims, mga demanda na nagsasabing ang XRP ay security tulad ng stock dahil huli na itong isinampa ng SEC. Lampas na sa statute of limitation ang limitasyon ng panahon para magdemanda. Sa madaling salita, natalo ulit ang SEC sa isa pang aspeto ng kaso. So panalo na naman yung Ripple mga lodi at wala na, okay na to. Tapos na dito, kumbaga pinatibay lang nito yung file na to na talagang champion na yung Ripple. Hindi na pwedeng magdemanda ang gobyerno ng US tungkol sa pagbebenta ng XRP sa mga ordinaryong tao, investor o secondary market dahil sa sobrang tagal na nilang naghintay. Bakit importante ito para sa XRP o sa Ripple? Matagal nang pinaglalaban ng Ripple laban sa SEC mula pa noong 2020-2021. Grabe magtagalog siguro kung medyo nakakabulol no. Sinabi na ng lower court noon na ang XRP mismo hindi security kapag binibenta sa publiko, secondary market. Ito yung publiko pala, no? Secondary market. Pero may iba pang parte pa ng kaso. Ngayon, dahil sa desisyon ito ng Appeals Court, nawala na rin ang huling malaking banta mula sa federal level. Walang retrospective o pagbalik-balik na class action lawsuit na pwede pang gamitin laban sa Ripple. Mas malinis na ang daan para sa malaking institusyon na mag-invest o gumamit ng XRP nang walang takot sa sobrang laki ng multa o demanda. O yun na. Malinis na mga idol. Di ba? Ito basahin ko ito mga isa. Reaksyon ng mga tao based sa mga reply ng quotes. Karamihan sa XRP community sobrang saya. To the moon. Finally, Sam Sanity. XRP catching a break. May iba pa
may iba na naniniwala na ito na ang simula ng malaking pagtaas ng presyo ng XRP. May mga negatibo rin, tinatawag pa ring scam coin ng iba dahil sila ay mga walang utak. Sorry. O nagtatanong kung bakit pa pinag-uusapan. Sa kabuuan, ito ay malaking legal na tagumpay para sa Ripple o XRP noong Enero 2026. Parang natanggal na ang isa sa pinakamalaking lason o hadlang sa kanilang pagbabago. Dapat lason, dapat tinik. Ganun, tinik yan eh. Pero tandaan, mataas pa rin ang risk sa crypto. Hindi ibig sabihin na siguradong tataas ang presyo. Which is okay lang. Ang ano lang naman dyan is malinis na, no? Clear na, no? Yung XRP, no? Wala, kumbaga kung ikaw bangko, institution, mga whales, big companies, wala ka nang takot dyan sa XRP. Bukod sa mabilis, di ba, mura, matindi, malupit, hindi ka lagi lalas, wala nang kaso, di ba? Kumbaga wala nang mangyayaring hindi ka na tulad nung sa ibang coins na nag-aalala ka, baka makasuhan to, baka maganito. Di ba? XRP lang mga loads, no, ang pinakamalupit diyan. So ayun. Ripple on February 11, ito yung sa darating daw na February 11 to mga idol. Take over the financial world. Totoo ba yun? At the XRP Community Day, CEO Brad Garlinghouse shows how XRP is increasingly being used as infrastructure for institutional financial markets. Since the launch of the XRP ETFs in November 2025, 1.4 billion USD has already been raised. The RLUSD stablecoin is listed on major exchanges and integrated into banking system with 5 million USD in deposits. XRP is already embedded in capital market infrastructures as collateral, institutional trading, and a bridge asset for cross-border settlements. Brad Garlinghouse emphasized, this ecosystem is stable, long-term oriented, and won't disappear like yun, di ba? Malupit. Di siya mawawala, mga idol, no? Like your ex-girlfriend, sabi. So, andyan lang siya. For long-term oriented and won't disappear like your ex-girlfriend. Uy, panis! Ano, break it down, man. Nervous breakdown. Yan, lupit nun. So, ito isa pa, oh. Imagine mga idol, huge to huge. Sabi nga dito, huge. Germany offers 0% capital gains tax on XRP held over 1 year. Oh, ano na? Germany now applies 0% capital gains tax on XRP when held for more than 12 months, reinforcing its status as one of Europe's most crypto-friendly tax regimes. No? O yan, kapag hinold mo siya ng 1 year mahigit, mga idol, wala na siyang tax, mga lodi. Oh, ayan, no? Germany applies. So, ayan, Germany now applies further strengthening its position as one of the most crypto-friendly tax. So, di ba? So, solid yan, mga lodi. XRP yan, ha? XRP, man. Yeah. Ito naman, sa mga wala pa ring believe daw, mga idol. Hindi, kasi meron pa rin naman mga nagsasabi na puro kayo XRP, Ripple naman yung nagiging partner. Ripple yung partner. Kumbaga, XRP Ledger yung gagamitin. Kung may gagamitin man dun, stablecoin, RLUSD. But Ripple kayo, XRP, di naman maapektuhan yun. Ayun yung sinasabi nila. Nasabi dito, XRP will remain at the heart of Ripple's vision. Ripple Africa and Middle East Executive. XRP is not a side option nor a temporary tool. It is the heart of the vision. All the expansion we're seeing today, treasuries, payments, custody, tokenization, and institutions is being built on XRP as the core liquidity infrastructure. Anyone who was betting that Ripple would abandon XRP, reality is the complete opposite. Usage is the foundation and XRP is at its center. Ayun na, di ba? Ano ba 'to sinabi dito? XRP will continue to be the heart of the Ripple vision. Our President Monica Long will dive deeper into our evolutions and strategy at the community. No? So parang sinabi dito mga idol na kahit anong mangyari sa XRP Ledger, sa Ripple, sa RLUSD, ang nasa gitna niyan is yung XRP. So maapektuhan at maapektuhan siya kahit anong mangyari. No? So yung mga nagsasabi na hindi siya maapektuhan, malamang wala silang XRP. Malamang galit sila sa XRP. Malamang ganito sila, di ba? Ganun. Oh, ito pa matindi.
It doesn't matter how, whatever or not they use XRP or stablecoin. No, ayan ha. All that matters is usage of the XRP ledger. Di ba? Everything else will take care of itself because of the ledger's design. Kumbaga, basta ginamit nila yung XRP ledger, mga idol, matic na yun, automatic na yun, mga lodi, na magagamit nila kahit hindi nga nila namamalayan, nagagamit na nila yung XRP, mga idol Sabi nga dito, I don't have the numbers in front of me, but I'm pretty sure. Si David Schwartz to XRP used as a bridge in Ripple payment dwarfs every other asset. Kumbaga, alam niyo na yan, ang hirap tagalogin yan. I think stablecoin win for collateral use case. Volatile collateral is annoying. And edge use case volatility, etc. etc. I also think that more use of XRP ledger for real financial use cases will translate to more utility and value for XRP. XRP as a privileged place on the XRP ledger, and it's not as likely to get workaround as, say, Ethereum has been. Mas malupit siya dun, si XRP. No? At ito yung sinasabi kong signal natin, mga idol, na to the moon na. Sabi nga sino nakapanood ng news natin na meron nagsabi na si David Schwartz, tas sinabi niya lahat ng mga kayang gawin David Schwartz, ganito, ganyan. Kaya hindi yan magpo-post ng wala lang. Kumbaga, yung magpo-post lahat ng ipo-post ni David Schwartz is parang may ibig sabihin, may signal, o meron kang kailangang i-decode para maintindihan mo. Ganun yung sinabi niya, di ba? So ngayon, kanina lang mga lodi 2 hours ago, may pinost si David Schwartz. So ayan, post niya yan. Alas 6 ng umaga. Halos, di ba? Mag-alas 10 pa lang ngayon Sabi niya, going to my stop when I found a small piece of the moon. Ayun na, signal na mga idol. No? What are the odds there's XRP on the moon? Sabi. Sign it and sell it on eBay. I'm pretty confident it's lunar basalt from a meteor, but it was missing its label and it's not 100% sure. I also have a piece of Martian basalt somewhere, but it's not nearly this big. Grabe, no? Meron silang mga piece of space sa mga bahay nila, mga idol. So kaya gagawin kong ito gagawin kong tawag dito, thumbnail. Save natin, download ba to? Save natin yan, mga idol. Ayan yung thumbnail natin ngayon. So ayan, binigyan na tayo ng signal ni David Schwartz, mga lods, no? Pieces of the moon. Okay, oh my God, no? Grabe yung mga news natin. Ano masabi nyo rito sa mga kung kayo magiging judge sa battle na itong dalawa, sinong panalo, idol? Sa kaliwa, ito, Magingay from Tandansora, Pilcoa City Hall. Magingay para kay Manong Driver, di ba? Sa kanan, Magingay kay Kuya Renz. Sabi kasi na isa si Kuya Renz daw Kamukha daw ni Kuya Renz Ako mas kamukha ni Kayo sa akin. Yeah, hindi nyo kilala si Kayo, pero ano yun, content creator din yun dito sa YouTube, si Kayo. Kamukha niya. Ito yung mga laban na talo tayo lahat. So ayan, mga idol, no? At syempre dito, mga lodi sa mga kawatan, no? Kawatan ng Landers. Dahil mababansagang ang kawatan ng Landers, no? Kung merong Highlander, no? Highlander. Malapit yun. Mag-i-revive nga yun, sino ba yung gumanap na Superman? Si Henry Cavill. Si Henry Cavill yung gaganap bilang Highlander, mga lodi. Ngayon ikaw naman, si kawatan ng Landers. Kawatan ng Landers versus Highlander. Sword versus fire. Kasi fire to, mga firefighter Ayan. Ayun yung news natin ngayong umaga. Tara, sana enjoy nyo. Like nyo yung video natin, mga idol. Ayun lang pinakamalapit na gagawin nyo ngayong umaga dyan. Tantarin nyo ng like yung video natin. Subscribe kayo. Sa mga wala pang crypto exchange,
bakbakin nyo na. Dito yung mga link, check nyo yung link dyan sa description natin mga idol. So, ayan. Kita-kits tayo mamayang gabi. Basa tayo comment mamaya. Salamat sa mga nag-comment. Binabasa ko lahat yan. Na-appreciate ko yung mga nagko-comment dyan. I love you mga idol. Lalo na sa mga nagla-like. At syempre, kung nag-share kayo, sobrang solid. So, ayun. Kita-kits. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo mga kapatid. Yan. Si Satoru Gojo. Oh. What's up, what's up?